May mga gabi talagang hindi ka pinapatulog ng takot, lalo na kapag alam mong hindi lang ikaw ang gising. Magandang gabi mga kahalo, kay Miss Ena na boses ng programang ito at sa lahat ng nakikinig. Tubong La Union ako at hindi ko tunay na pangalan ang gagamitin ko. Ibabahagi ko ang karanasang ito dahil may isang bagay akong natutunan na hindi lahat ng kababalaghan ay may masamang intensyon at minsan ang pinaka nakakatakot na karanasan pa ang nagtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral. Tawagin niyo na lang akong Topper at sisimulan ko na ang aking istorya. Ilang buwan na akong nagtatrabaho sa isang maliit na logistics company sa Pampanga. Dahil malayo ang biyahe pa uwi sa amin ay napilitan akong maghanap ng matitirhan na malapit sa trabaho. Hindi naman ako maarte. Ang mahalaga sa akin noon ay may maayos na higaan, may electric fan at may sariling banyo. Kaya nang makakita ako ng lumang boarding house na pasok sa budget ko ay agad ko itong kinuha. Matanda na ang bahay kasi halata sa kisame at sa kahoy na sahig na ilang dekada na itong nakatayo. Pero tahimik ang lugar at mabait naman ang landlady. Kaya ang sabi ko sa sarili ko ay pwede na yun. Lumipas ang unang linggo nang walang kakaiba. Trabaho ako sa umaga, uuwi sa gabi, kakain, ligo tapos tutulog. Hanggang isang gabi, bandang 11:30. Pagod na pagod akong dumating galing trabaho. Pagkahiga ko, wala pang 5 minuto ay nakatulog na agad ako. Hindi ko alam kung anong oras eksaktong nangyari. Basta bigla na lang akong nagising. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil pakiramdam ko ay may lumubog sa kabilang bahagi ng kama. Parang may taong dahan-dahang humiga. Napadilat ako. Tahimik naman ang buong kwarto. So hindi ako gumalaw at ilang segundo rin akong nakatitig sa kisame. Pagkatapos ay napahawak ako sa noo ko. Napabulong ako sa sarili ko na baka nananaginip lang ako. Dahil sa sobrang pagod sa trabaho ay inisip kong baka nag-i-illusion lang ako. So bumalik ako sa pagtulog. Kinabukasan ay wala na akong inisip tungkol doon. Pero kinagabihan ay nangyari ulit. Eksaktong 12:00. Parang may biglang dumagdag na bigat sa kama. Hindi malakas, hindi rin pabagsak at dahan-dahan lang. Katulad ng isang taong maingat na humihiga para hindi magising ang katabi. Napabundong hininga ko at ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka kulang lang ako sa tulog. Halos isang linggo ko yung binaliwala hanggang sa dumating ang gabing hindi ko na makakalimutan. Pagod na naman ako noon galing overtime. Pagkahiga ko ay nakatalikod ako sa bakanting bahagi ng kama. Sanay na kasi akong matulog ng nakatagilid. Nang biglang nagising na naman ako bandang 12:00 at gaya ng dati, naramdaman ko na naman ang paglubog ng kutsyon. Parang may kakaiba sa gabing iyon. Hindi lang bigat ng kama ang nararamdaman ko kasi may narinig akong mabagal na paghinga. Mahina pero rinig na rinig ko. Parang may natutulog na tao sa likuran ko. Bigla akong nanigas. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ako makapikit at hindi rin ako makalingon. Pakiramdam ko kapag lumingon ako ay may makikita akong hindi ko nagugustuhing makita habang buhay. Ilang minuto akong natiling nakatulala at hindi ko alam kung anong oras na ako ulit nakatulog. Pagmulat ko kinabukasan ay maliwanag na ang sikat ng araw. Agad akong bumangon at doon ako tuluyang kinilabutan. Ang kabilang unan ay may malinaw na bakas ng ulo. Parang may taong buong gabing nakahiga roon, pero ang alam ko ay mag-isa lang akong natulog. Pagkatapos ng gabing nakita ko ang bakas ng ulo sa kabilang unan ay hindi na ako mapakali. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na baka hindi lang maayos ang pagkakahiga ko at baka ako lang rin ang nakagulo sa kama habang tulog. Pero habang tumatagal ay mas dumadala sa mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Halos gabi-gabi, eksaktong 12:00 ay nararamdaman ko na naman ang unti-unting paglubog ng kabilang bahagi ng kutsyon. Hindi na iyon minsan o 2 beses lang kasi parang naging paulit-ulit na at ang mas nakakatakot ay parang nasasanay na rin ang kung anumang nakikitulog sa akin. Tuwing umaga bago ako bumangon ay lagi kong tinitingnan ang kabilang parte ng kama. Palaging gusot ang kumot at hindi simpleng nakatupi, kundi parang may taong buong gabing naglikot habang natutulog.
Minsan pa nga ay nakalaylay pa ang isang sulok ng kumot sa sahig at napakamot na lang ulit ako sa ulo kasi pilit kong iniisip kung ako ba talaga ang may gawa nun. So sinubukan ko na lang ayusin ng maigi ang higaan bago pumasok sa trabaho. Pinantay ko ang kumot at inayos ko ang dalawang unan para makikita ko kung may magbabago. Pero paggising ko kinaumagahan ay ganoon na naman. Gusot ang kabilang parte at ang mas nakakakilabot nang ilagay ko ang kamay ko sa bahaging iyon ng kama ay sobrang lamig nito. Hindi normal na lamig kasi parang may bagong bangon, ilang segundo lang ang nakakalipas. Napaatras ako agad. Hindi ko na alam ang iisipin kasi hindi naman ako talaga naniniwala sa multo. Mas gusto kong may paliwanag ang lahat kaya naisip kong gumawa ng paraan. Kinagabihan, bago ako matulog ay inilagay ko ang cellphone ko sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Binuksan ko ang video recording at sinigurado kong kita ang buong higaan. Sa isip ko pa na kapag may tao talagang pumasok ay mahuhuli ko na. Pagkatapos nun ay pinatay ko ang ilaw at natulog kahit kinakabahan. Nagising ulit ako ng alas 12 at naramdaman ko na naman ang paglubog ng kama pero pinilit kong huwag gumalaw. Hindi ko na tiningnan ang cellphone at naghintay na lang ako na sumikat ang araw hanggang sa nakatulog na ulit ako. Pagkagising ko ay halos nanginginig pa ang mga kamay ko habang kinukuha ang cellphone at agad kong pinanood ang video. Wala akong nakita. Walang tao, walang anino at walang kahit anong gumalaw. Ako lang ang nakikitang natutulog. Napabuntong hininga ko at akala ko tapos na. Akala ko ay napatunayan ko ng pagod lang talaga ang isip ko. Pero nang lakasan ko ang volume ay bigla akong natigilan. May naririnig na paghinga, mahina at mabagal. Una, narinig ko ang sarili kong paghinga. Normal lang. Pero ilang segundo ang lumipas ay may isa pang humalo. Mas mabagal, mas mabigat at hindi kasabay ng paghinga ko. Paulit-ulit kong pinakinggan ang video at dalawa talaga ang humihinga na parang may isa pang taong natutulog sa kwarto. Kinabukasan ay pinakita ko ang recording sa katrabaho ko. Isa siya sa pinakamalapit kong kaibigan sa trabaho at alam kong hindi siya mahilig mang-asar. Tahimik niyang pinakinggan ang video. Pagkatapos ng ilang minuto ay binalik niya sa akin ang cellphone. Kasi wala naman daw siyang ibang naririnig kundi ang paghinga ko. Kinulit ko pa siya na ulitin ang video pero umiling lang siya at natawa. Hindi na ako nakapagsalita. Kinuha ko ulit ang cellphone at isinaksak ang earphones. Pag-play ko ng recording ay naroon pa rin naman. Malinaw na malinaw sa pandinig ko ang pangalawang paghinga pero ako lang pala ang nakakarinig nun. Hindi na ako mapakali matapos marinig ang pangalawang paghinga sa recording. Buong araw akong wala sa sarili sa trabaho. Kahit anong pilit kong mag-concentrate ay bumabalik sa isip ko ang lahat ng nangyayari sa kwarto. Pag uwi ko ng gabing yon ay hindi muna ako dumiretso sa kwarto. Naabutan ko ang matandang landlady sa labas ng boarding house habang nagdidilig ng mga halaman. Doon ko na napagdesisyonan na itanong na ang matagal ko na ang gustong malaman. Nang ikwento ko sa kanya ang lahat ng naranasan ko ay napansin kong bigla siyang natahimik. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha at parang nagdalawang isip pa kung magsasabi ba siya ng totoo. Ilang sandali rin siyang hindi nagsalita bago tuluyang umamin. Ayon sa kanya, ilang taon na ang nakalipas ay may isang boarder ding tumira sa mismong kwartong inuupahan ko. Tahimik lang daw ang lalaking iyon at halos walang kaibigan sa lugar. Ang buhay nito ay umiikot lang sa trabaho at sa pag-uwi sa boarding house. Pagkatapos kumain, maaga na itong natutulog at bihira ring lumabas. Isang umaga, hindi na ito lumabas ng kwarto. Noong una, inisip nilang baka napuyat lang o masama ang pakiramdam. Pero nang umabot na ang tanghali at wala pa ring paramdam ay napilitan silang buksan ang pinto. Doon nila natagpuan ang boarder na nakahiga pa rin sa kama. Para lang itong natutulog pero wala na pala itong buhay. Inatake pala ito sa puso habang natutulog at hindi na muling nagising. Habang pinapakinggan ko ang kwento ng landlady ay hindi ko na malayang nanlalamig na ang buong katawan ko. Hindi dahil sa hangin kundi dahil unti-unti nang nagkakaroon ng paliwanag ang mga bagay na ilang gabi ko nang nararanasan. Pero hindi pa pala roon natatapos ang kwento. Sinabi rin ng landlady na simula nang mangyari ang insidenteng iyon ay marami ng boarder ang sumubok tumira sa kwartong inuupahan ko pero wala ni isa ang nagtagal. Halos pare-pareho raw ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga reklamo.
na may nararamdaman silang may humihiga sa kabilang bahagi ng kama tuwing sasapit ang hating gabi. May ilan namang nagigising dahil pakiramdam nila ay may katabi silang natutulog at ang iba naman ay nagsasabing may naririnig silang mabagal na paghinga kahit sila lang ang tao sa loob ng kwarto. Dahil doon ay isa-isa silang umalis ng boarding house. At ang nakapagtataka ay wala naman daw ni isa sa kanila ang sinaktan o pinagbuhatan ng kamay. Walang nasugatan at walang nangyaring mas masama. Takot lang talaga ang dahilan kung bakit bigla silang lumipat. Ayon sa matandang landlady, sa tagal niyang nakatira roon ay wala siyang nakitang masamang intensyon mula sa kaluluwang sinasabing naiwan sa kwartong iyon. At sa palagay niya ay hindi ito nagpaparamdam para manakot. Ang gusto lang daw nito ay magkaroon ng katabi sa pagtulog. Dahil iyon din ang huling bagay na ginawa nito bago tuluyang mawala sa mundo. Matapos kong marinig ang kwento ng landlady ay tuluyan na akong nawalan ng gana sa kwartong inuupahan ko. Kahit sabihin pang wala namang nananakit, ay iba pa rin ang pakiramdam kapag gabi na at alam kong may hindi maipaliwanag na nangyayari habang natutulog ako. Kaya kinabukasan ay nagdesisyon na akong lumipat. Hindi ko na hinintay na may mas kakaiba pang mangyari. Mas gusto ko nang gumastos na mas mahal na renta kaysa gabi-gabi akong kinakabahan. Nagsimula akong mag-impake ng mga gamit. Isa-isang inilagay sa kahon ang mga damit, sapatos at iba pang gamit na dinala ko sa boarding house. Nang halos wala ng laman ang kwarto ay napansin kong may kung anong nakaipit sa ilalim ng kama. Noong una, inakala kong lumang dyaryo lang o karton. Pero nang yumuko ako at abutin iyon ay isang lumang litrato pala ang nakita ko. Medyo kupas na ang kulay at halatang matagal na ang naiwan doon. Pinunasan ko muna ito bago ko tiningnan ng mabuti at doon ako tuluyang nanlamig. Halos mabitawan ko ang litrato sa sobrang gulat kasi ang lalaking nasa larawan ay kamukhang kamukha ko. Hindi lang basta magkahawig kasi parang ako mismo ang naroon sa picture. Pareho ang hugis ng mukha, pareho ang ilong at pareho pati ang paraan ng pagngiti. Kung hindi lang luma ang suot ng damit ay iisipin kong litrato ko talaga iyon. Hindi ko alam kung ilang minuto ako nakatulala habang hawak ang larawan at bigla kong naalala ang kwento ng landlady tungkol sa dating boarder na namatay sa kwartong iyon. Napaisip ako na ang taong namatay sa kwartong yon ay ang lalaking nasa litrato. Dahil sa sobrang pagtataka ay dinala ko ang litrato sa landlady. Kinumpirma niyang iyon nga ang dating boarder na namatay ilang taon na ang nakalipas. Mas lalo akong kinabahan at hindi na ako mapakali kasi parang may gusto pa akong malaman. Kaya bago tuluyang umalis sa lugar ay dumaan muna ako sa barangay hall. Gusto ko lang sana makumpirma kung totoo ngang doon nakatira ang lalaking nasa litrato. Sa tulong ng isang empleyado ay nakita ang lumang record ng dating boarder. Habang binabasa ko ang impormasyon ay halos mawalan ako ng hininga. Magkapareho kami ng birthday at pareho rin kami ng middle name. Hindi ko alam kung nagkataon lang ba ang lahat o may ibig sabihin ng mga pagkakaparehong iyon. Habang palabas ako ng barangay hall ay napansin ako ng isang matandang kapitbahay na matagal na palang nakatira roon. Nang makita niya ang hawak kong lumang litrato ay bigla siyang napatigil. Tiningnan muna niya ang larawan, pagkatapos ay ako. Paulit-ulit niya yung ginawa na parang ikinukumpara ang mukha naming dalawa. Kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon niya, na parang may naalala siya na matagal nang nakalimutan. Pagkatapos ng ilang segundo ay mahina niyang sinabi ang mga salitang lalong nagpalamig sa buo kong katawan, na baka ako raw ang hinihintay nitong makauwi. Makalipas ng ilang araw ay tuluyan na akong lumipat sa isang bagong apartment. Mas maliit yon kaysa sa dati, pero mas kampante na ang pakiramdam ko. Wala nang lumang kisame, wala nang nakakilabot na katahimikan, at higit sa lahat, inakala ko na naiwan ko na rin ang lahat ng nangyari sa boarding house. Dumating ang unang gabi sa bago kong tinutuluyan. Pagod ako sa paglipat kaya mabilis din ako nakatulog. Pero pagsapit ng alas 12 ng hating gabi ay bigla akong nagising. Pamilyar na naman ang pakiramdam. Unti-unting lumubog ang kabilang bahagi ng kama na parang may taong maingat na humihiga sa tabi ko.
Muling nanlamig ang buo kong katawan. Akala ko ay sinundan ako ng kung anumang nasa lumang boarding house. Dahan-dahan akong bumangon habang nanginginig. Pagharap ko sa kabilang bahagi ng kama ay hindi ako nakakita ng nakakatakot na anyo. Sa halip ay isang matandang lalaki ang tahimik na nakaupo sa gilid ng kama. Malinis ang suot nito at kalmado lang ang mukha. Nakatingin lang siya sa akin na parang matagal na niya akong kilala. Ngumiti siya bago mahinang nagsalita. Nagpapasalamat siya dahil sa wakas daw ay nahanap na rin niya ako. Pagkasabi niya noon ay unti-unti siyang naglaho sa harapan ko. Kinabukasan ay hindi na naman ako mapakali. Naalala ko ang lumang litrato, ang magkapareho naming birthday, pati ang sinabi ng matandang kapitbahay. Kaya umuwi ako sa probinsya ng yumao kong ama at kinausap ang pinakamatanda kong tiyahin. Doon ko nalaman ang isang lihim na matagal palang itinago ng pamilya ko. May kuya pala ang tatay ko na umalis ng bahay noong bata pa sila dahil sa isang malaking hindi pagkakaunawaan. Simula noon ay hindi na ito nakabalik at tuluyan nang nawala ng balita. Kahit ilang taon na nila itong hinanap ay wala silang natunton. Nang ipakita ko ang lumang litrato ay bigla na lang napaiyak ang tiyahin ko. Siya pala ang nawawalang kapatid ng tatay ko. Ang boarder na namatay sa lumang boarding house ay sarili ko palang tiyuhin. Dahil halos magkapareho kami ng mukha, birthday at maging middle name at buong panahong iyon ay inakala niyang ang katabi niya sa kama ay isa sa sarili niyang pamilya. Hindi pala siya nagpaparamdam para manakot. Nakikitulog lang siya dahil ayaw niyang tuluyang mawala sa mundong ito nang walang kapamilyang nasa tabi niya. Nagtulungan kami na mahanap ang kanyang tunay na libingan. Ipinagdasal siya at binigyan siya ng maayos na pagpaparangal ng aming buong pamilya. Mula noon ay hindi ko na muling naramdaman ang paglubog ng kama tuwing sasapit ang hating gabi. At hanggang ngayon, sa tuwing maaalala ko ang mga gabing akala ko ay may multong gustong manakit sa akin, ay napapangiti na lang ako. Dahil ang totoo, isa lang pala siyang kaluluwang matagal nang naghihintay na sa wakas ay may pamilya ring umuwi para sa kanya.